Samahan niyo naman ako sa bagong yugto ng ating vlog mga kamaskarap. Samahan niyo naman ako na magluto ng Bicol Express. At ito nga pala yung mga sangkap nating gagamitin. Kaya panoorin niyo ito mula umpisa hanggang dulo. Panibagong yugto na naman ng ating vlog, guys. Nga pala't naisip ko na magluto ngayong pananghalian ng Bicol Express. Pero bangus naman, para medyo healthy naman, guys. At ito nga pala yung mga kailangan nating sangkap. Siyempre, kailangan natin ng unang piga ng gata o ang kakang gata. Siyempre, kailangan natin ng bangus. Dinain ko nga pala yan. Pero hindi yan boneless, may tinik pa rin yan. Siyempre, ang ating balaw. Tawagin sa Bicol o bagong alamang, syempre bawang sibuyas at luya. At syempre kailangan din natin ng ating siling haba or siling panigang o walang pahaba. Nga pala guys, simulan na natin. Nga pala guys, ang luto nga pala sa bangus. Sa air fryer ko nga pala yan piprituhin para medyo naman healthy. Kayo depende sa inyo kung paano ninyo lulutuin yung bangus ninyo. Kung gusto ninyong prituhin yun sa mantika. Kanya-anya tayo ng trip. Tara't lagyan muna natin to ng timpla. At syempre yan nga pala, naglagay lang tayo ng asin at syempre ng paminta. Pagkatas lalagyan ko nga pala yan ng oil, olive oil nga pala. Wala kasi akong pang spray, kaya yan, tinaktakan ko na lang ng oil. Tapos ilamu-lamutak ko na lang or hinalo-halo ko na lang ng ganyan. Kayo bahala guys kung anong ilalagay yung panimpla sa isda ninyo. Kanya-kanya naman tayong trip sa panlasa. Tapos yan guys, ilagay na natin sa air fryer. Isalansan lang natin guys. Siyempre kayo na bahala guys kung gusto ninyong iprito ang inyong isda sa mantika. So trip ko kasing air fryer yan para medyo healthy naman at males naman sa mantika. Ayan at isalang na natin guys. Siyempre pagkatapos natin isalang yan, ikutin natin ang ating air fryer. Sinagad ko nga pala lahat ng temperature tsaka yung niyan, seconds. At pagkatapos magsalang na tayo ng kawali, sisimulan ko na magluto ng gata. Igigisa ko nga pala yan. Siyempre isda yan kaya kailangan igisa. Kapala si sa Bicol, hindi naman sila nagigisa basta-basta ng gata. Kumbaga lalagay na nila yung kakang gata or unang gata or unang piga. Pagkatapos ilalagay na nila ang bawang at sibuyas at saka ang luya. Pagkatapos yan ihahalo lang nila, hindi nila papakuluan kasi baka mamuo yung gata. Pero syempre ang lutong Tagalog kapag nagluto ng gata ay nagigisa talaga. Tapos yan, syempre, isda yan. Kaya kailangan natin igas sa maigi. At maglalagay nga pala tayo ng bagong alamang. Ako din ang nagluto niyan. Pero gusto ko kasi sa una pa lang, lulutuin ko rin yung ating bagong alamang para mas masarap. Tapos niyan, tsaka natin ilalagay ang ating unang piga o ang ating kakang gata. Pasensya na nga pala sa background kung maraming kung ano-anong dumadaan. Kasi malapit nga pala tayo sa tabing kalsada. Ayan, ilagay na natin ang ating gata. Pagkatapos, timplahan na natin yan. Siyempre, tinitimplahan ko na ang ating gata para mamaya ilalagay ko na lang yung isda habang napiprito pa siya sa air fryer para mas maganda at matitikman na natin ang lasa. Tapos, takpan lang natin. A few moments later. Pagkatapos nga pala ng few moments later, ayan na ang ating gata at kumulo na. Kalimutan ko nga pala, hindi dapat pala tinatakpan ng gata. Ayan tuloy, nagbuo-buo siya. Dapat nga pala yan hinahalo habang kumukulo or hinahalo habang siya hindi pa kumukulo hanggang sa pakulo. Ganun nga pala yun guys. Ayan at tinikman ko na swak na sa akin yung lasa. Ayan nga pala yung isda, hindi pa siya luto at ibalik ulit natin sa air fryer. At syempre ilagay na muna natin ang ating siling haba. Tapos niyan imekos-mekos lang natin habang pinapatoasted pa natin ang ating isda sa ating air fryer. At syempre
syempre balikan na natin ang ating isda. Ayan at toasted na siya. Pwede na natin ilagay sa ating gata. Syempre tamang-tama na yung lasa ng ating gata at napakasarap na. Kaya ilalagay na lang natin dyan yung isda. At pagkatapos natin ilagay yung isda, syempre tatakpan lang natin yan at balikan natin maya-maya. A few moments later. Pagkalipas nga uli ng few moments later, maglalagay tayo ng sili. Chili oil nga pala yung ilalagay ko kasi wala akong siling labuyo. Pero okay na yan para masarap yan at maanghang-anghang talaga. Tapos i-reduce lang natin ng onte ang ating gata. Pagkatapos goods na yan. Pagkatapos nga pala ng ilang minuto at okay na ang ating Bicol Express na bangus. At syempre, plating na natin yan. At tara na, yan na guys, pinlating ko na nga. Gawin nyo na rin to sa mga tahanan ninyo at comment down below guys kung anong version ng Bicol Express ninyo or ng Bicol Express bangus ninyo. Tara't kainan na. Syempre, yun yung pina-favorite ko sa lahat is yung Tiki Man Time. Nga pala guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At syempre huwag mo kalimutan na i-click ang notif natin para lagi kang update sa bagong video ina-upload ni Mascarap. At hanggang sa susunod nga palang vlog guys. Paalam! Nice.